Isang magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. May ginagawa tayo ngayon na TV na ang brand ay Nikkei. Parang galing Saudi yata ito mga bro. Sabi na may-ari kasi ito biglang pumutok daw habang nanonood sila. Kaya ito binuksan na namin ito mga bro kasi gusto na may-ari na makita kung anong naging problema, kung anong naging sira. Kaya binuksan na namin ito mga bro. Matindi itong TV na ito. Ang daming baklasin bago mabaklas yung pinaka power supply. Nikkei ito na 32 inches na LED TV. Nikkei, hindi Akai yan, Nikkei. Kasi ang alam natin dati may Akai na yung mga sinaunang mga appliances. Itong brand na to naman ay Nikkei. So tinignan na natin mga bro at chinik natin yung power supply niya. Pumutok na yung kanyang power regulator. Ayan yung power regulator niya mga bro, yung pinokos ko na yan. Tapos may mga nadamay pa na mga resistor ito sa ilalim. Ito mismo, ito yung nakakabit yung regulator niya. Ito yung mga resistor dito mga bro na mga chip, pumutok din. Kaya nagdesisyon kami at nagkasundo na naman kami na kukonvert ko na lang to sa 4 wires. Gagamitan na lang natin yun kasi ang pinakamas mabilis na paraan para magawa natin. Kasi pag ganyan pumutok mga bro, kasama na yung mga maliliit na resistor dyan, medyo mahirap din gawin. Kaya pinakamabilis na paraan, gamitan na lang natin ng 4 wires dahil subok naman na natin na yung 4 wires na pang convert. Subok na natin niya, matibay kahit hanggang mga 50 inches. Kaya niya mga bro. So alisin ko muna yung mga shorted na mga iba pang mga parts dyan ng mga sira mga bro, para try na lang natin i-convert. Titingnan natin kung sana hindi nadama yung secondary nito. Pero chinik ko na itong mga diode dito mga bro. Wala namang sula lang tayo nakitang shorted. Pati dito sa kabila, dito sa inverter para sa puntang backlight. So try na lang natin i-convert mga bro. Titingnan natin kung mapatino natin tong Nikkei na TV na ito. Medyo malupit. Baklas pa lang, ang daming baklasin bago mabaklas yung power supply niya. Nakabit pa kasi sa pinaka-frame niya ng bakal. Kaya medyo mahirap yun. So update na lang uli mamaya mga bro. Titingnan natin kung mapagana natin to. Sana na mapagana natin para medyo masaya na naman yung pangalawang project natin sa taon na ito, 2024. Nikkei ito, imported daw ito, galing nga ito sa Saudi yata, sabi na may-ari. Kasi galing Saudi yung may-ari nito mga bro. Kung hindi lang ako nagkakamali kasi wala to na brand sa atin dito mga bro, yung Nikkei na to. Wala rin kasi nakasulat kung saan gawa. Basahin ko lang na maayos. Tingnan natin kung saan gawa ito. Wala nga, mayroon din na Arab na nakasulat to. Parang Arabic to na hindi lang ako sigurado kasi hindi tayo nakakaintindi sa sulat na ito. Hindi kasi nakasulat kung saan gawa. So gawin na lang natin mga bro, hayaan na natin yan. Basta gagawin na lang natin yung problema na to. So sana magawa natin. Tuloy natin mga bro. Bago pala natin dinouble check ko pala mga bro itong ating pinaka power supply. Chinik ko isa-isa yung mga katabi niya. Hindi naman pala nag-short yung diode na yan, tsaka yung resistor na hindi naman siya nag-open. Tapos chinik na natin yung mga katabi niya rin na halos dyan ng mga wala akong makitang sira pa na iba. Kaya tinry natin lagyan ng pinaka pakibaba na nito saglit Rod. Wag mababa saglit. Kaya tinry kong palitan muna ng regulator baka sakaling magkaroon na siya ng power. Sir! Happy New Year sir! Ay sa sound trip ka dyan So tuloy natin, dumaan lang yung aking kaibigan na retired na pulis. Nakasakay sa kanyang Everest. Magandang sounds niya. Kaya ito mga bro, tinry natin palitan ng power regulator kasi chinik ko na ngayon sa isa. Wala na ako makitang ibang shorted kaya tinry ko munang pinalitan ng regulator baka sakaling magkaroon ng secondary fault. So try natin i-plug in mga bro. Yan, naka-plug in na siya. Gamitan natin ng tester. Trace natin muna yung 12 volts. Kung present ng 12 volts yan ay malamang yung ibang voltahe dyan malamang okay na. So ground tayo.
Gamitan natin, ground tayo, tapos ito yung 12 volts. So yan, nakikita natin mga bro, nakita nyo 12.0, normal na yung ating 12 volts. So dito naman tayo sa supply sa backlight, ground tayo. So mayroon na rin tayong 28 volts. So normal na mga bro. Ang naging sira lang pala nito, yun yung kanyang power regulator. Nakala ko kasi kanina nag-open yung mga resistor dati doon kasi parang umusok din. Yung pala hindi naman. Ha? Mamaya na. Mamaya balik mo ako at may ginagawa ko kasaglit. So nag-normal na yung supply niya mga bro. So try na lang natin ikabit sa kanyang ano. Titingnan natin kung mayroon na siyang bagay, may standby power na yun kasi normal na yung 12 volts natin. Kasi kitang kita naman yung 12 volts. Yan, normal na 12.0. Yan yung 12 volts nya. So isalpak lang natin mga bro. Titingnan natin kung magka-picture na siya. At least na power na natin. Hindi na natin nagginamitan ng yung power converter natin na 4 wires. So iakabit lang natin mga bro. Sasalpak natin. Titingnan natin kung mag-okay na yung kanyang function lahat-lahat. So tuloy natin mga bro. So yan ay balik na natin lahat yung kanyang mga mga socket yan para matesting natin mga bro itong ating ginagawa na Nikkei na 32 inches LED TV. So try natin i-plug in. Titingnan natin kung mayroon na siyang standby power. Pero sigurado mayroon na yan. Ayan, naka-plug in na siya. Silipin muna natin mga bro ha. Ayan, kita nyo mga bro, yan, may standby power na siya. So, anahan muna tayo. So, pindutin natin yung power sa likod. Andito yung sa likod niya, yan. Ayun, ilaw na mga bro, tingnan natin yung picture. Ayun, lumabas na si Nikkei yan, mga bro, Nikkei talaga. Hindi natin madaya, nakasulat talaga mga bro. So, lagyan na lang natin ng signal sa TV mga bro. So kabitan muna natin ng TV para makita ninyo yung tagabuuan ng picture niya. At least nakita na natin na malinaw na siya mga bro. So ayan. So kabitan muna natin na mga bro, TV Plus. So kaya DVD player lang para makita natin yung kabuuan ng picture. Kabit ko lang. So ito na mga bro, ito yung si Nikkei. Lalagyan lang natin ng DVD player. So nasaan na ba yung saksakan ko? Yun. Plug in natin. Wala mga bro, medyo matigas pala. Plug in natin. Saan ba yung DVD player natin? Ayan. So yan, standby power na power on lang tayo. Hindi ko kinabit yung audio niya mga bro dahil yung tugtog niya yung 80s na standard. So yan, nakita natin mga bro si Nikkei. Ayan, nakita na natin mga bro. So kinabit ko yan sa DVD player natin na Pensonic mga bro. Ayan, nakita na natin na malinaw na siya mga bro. Gwapong gwapo na siya. Dapat pala yung isang player pala ang kinabit natin dyan para ano. So palitan lang natin ng isang DVD player mga bro. So final testing lang natin itong ginagawa natin na LED TV na Nikkei mga bro na 32 inches. Nilipat ko lang sa isang DVD player ko mga bro yung ating USB na ginagamit. Para hindi tayo mga bro. So power on lang natin. Yung gulo lang naman tayo ron na. So hindi mo magamit ang trial. Ayan, si Nikkei, nakitang-kita na naman natin ulit. So gagamitan lang natin ng mga bro. Ginamitan ko lang siya ng ating tugtog na tugtog na walang katapusan. So ibabad lang natin muna mga bro para sigurado lang. Lipat natin ang tugtog na So pang natin. Ibabad lang natin mga ilang minuto mga bro. Pero at least nakikita na natin na maliwanag na siya. So naging problema lang talaga nitong TV na ito ay yung kanyang power regulator. Wala na ibang damay.
Yung fuse pala, pero normal lang naman yun kasi pag nag-short yung regulator, sure ball yung fuse natin nag-open. Medyo babad lang natin mga bro. Sa kantidad ng 2,000 pesos. So okay na ito mga bro, itong ating ginagawa na LED TV na 32 inches na Nikay ang brand. So maraming salamat muli sa inyong panunod at suporta mga bro. Magandang hapon po sa ating lahat. Bahang kamayan ka na natakbok yan po.